Lahat ng padala ko napunta sa iba. Bago ang lahat, hello everyone, welcome to Beyond Words. Dear Diary, umalis ako ng bansa. Hindi dahil ayoko sa kanya, kundi dahil gusto ko ng mas maayos na buhay para sa aming dalawa. Gusto kong maipundar ang bahay na pinapangarap namin. Gusto kong makauwi balang araw, may dala akong singsing. Pero hindi ko inakalang pag-uwi ko, may nakasuot na pala siyang iba. Si Janine, girlfriend ko simula pa college. Walang araw na di kami magkausap. Nang makakuha ako ng kontrata sa Dubai, siya ang una kong sinabihan. Isang sakripisyo lang to, para sa kinabukasan natin. Buwan-buwan nagpapadala ako, pang tuition ng kapatid niya, pambayad sa bahay nila. Nagtitiis ako sa init, gutom, pagod. Pero sapat na sa akin yung may natatanggap siyang bulaklak kahit malayo ako. Akala ko okay kami. Kasi pag video call, lagi siyang nakangiti. Lagi siyang may ingat ka dyan ha, mahal kita. Hanggang sa unti-unting humina ang boses niya. Naging abala raw, pagod sa trabaho. Bihira na kaming magkausap. Tapos isang araw, wala na. Bigla siyang di makontak. Nang tanungin ko ang kaibigan niya sa Pilipinas, dun ko nalaman ang totoo. Hindi ko alam paano ko sasabihin, pero may iba na siya. Matagal na raw. Umuwi ako, dala ang pasalubong, ang ipon, ang singsing. Gusto ko sanang ipaglaban siya, pero nang makita ko siya, may hawak siyang kamay ng iba. At ang pinakamasakit, yung cellphone na pinambili ko gamit ang sahod ko, yun ang gamit nila sa pag-post ng picture nila. Life lesson. Hindi lahat ng sakripisyo na susuklian ng katapatan. At hindi lahat ng pag-ibig na pinaglaban mo mula malayo ay totoo pa rin pagbalik mo. Minsan, habang ikaw ay nagtatayo ng kinabukasan, yung iniwan mo, pinipili palang maging bahagi ng iba. Pagkatapos ng ilang linggo sa Pilipinas, bumalik ako agad sa Dubai. Hindi dahil gusto ko kundi dahil wala na akong rason para manatili. Uwi ako para sa kanya. Pero ngayon ako na lang ang natira sa mga plano naming dalawa. Masakit, sobrang sakit. Pero tinanggap ko, minsan mahal ka niya, pero sarili niya ang pinili. Pagkalipas ng ilang buwan, isang gabi, habang nagpapahinga ako sa barracks, tumunog ang phone ko. Janine, hi, sorry kung bigla akong nawala. Pinili ko yung madaling daan, pero hindi ibig sabihin naging masaya ako. Tahimik lang ako. Sumunod na chat, pwede ba tayong magkita pag uwi mo? Pag uwi ko, ng Disyembre, nagkita kami. Hindi na siya yung dati kong mahal. At alam ko, hindi na rin ako yung dating ako. Tahimik siyang humingi ng tawad. Umiiyak siya. Sabi niya iniwan na raw siya no binili niyang iba. At sa lahat ng sakit, ako pa rin daw ang naaalala niya. Pero ang sagot ko lang, hindi na kita kayang mahalin sa paraang kaya kong ibigay noon. Sa muling pagbalik ko sa abroad, iba na ang bitbit ko. Hindi na singsing o pangarap naming dalawa, kundi panibagong pangarap para sa sarili ko. Nagsimula akong mag-ipon ulit, pero para sa negosyo. Nag-aral ako ng online courses habang nasa abroad. At sa bawat padala ko ngayon, hindi na siya ang laman, kundi ang sarili kong kinabukasan. Life lesson. Hindi lahat ng nasira, kailangan buuing muli. At hindi lahat ng lumuhod sa harap mo ngayon, kailangan mong yakapin muli. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay yung natutunan mong mahalin ang sarili mo pagkatapos mong masaktan ng sobra.